istarkada natin dyan mga katinga. Welcome to my YouTube channel. This is Emon Star Danny TV. Ngayon kung bago ka lang po sa aking channel, ano pang hinintay mo? Mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga upcoming videos na aking i-upload. At huwag kalimutan i-hit ang bell notification para lagi kang ma-update. So, ngayong gabi guys, papasadahan lang natin ng kunting komento itong mga hinaing disqualification petition para kay Bongbong Marcos. Alam naman natin na ito ay mapupunta lang sa junk shop. Paano masabi? Junk shop. Sorry, nagalaw. So, ayon po sa isang abogado, ay wala namang sustansya itong mga paratang nila kay BBM. Yung mga petisyon. Dahil yung ITR na non-filing ay hindi naman niya tali kasalanan yun. Kasalanan yun ng accounting dyan sa Kapitolyo ng Ilocos Norte. Kasi hindi nakapagbayad, nakapag-file ng kanyang income tax return. Itong si BBM nung panahon na siya ay Vice Governor ng Ilocos Norte at nung din siya ay naging gobernador. Pero yung time na yun kasi, yung taon na hindi nakapag file ng income tax return si BBM, 82, 83, 84, 85 at sabi nila 86. Pero yung 86 kasi, yun yung sila ay napatalsik dito sa Pilipinas. Taong 1986 February. So paano pa makakapag-file ng kanyang income tax return? Ngayong pinalayas nyo na sila dito sa Pilipinas. In-exile na sila. Sinong may gawa nun? Siyempre yung panahon ni Coricong. Yung pinalayas sila, yun, tinapon sila dun sa Hawaii. Na buong akala ng family Marcos ay sa Ilocos Norte sila pauuwiin. Yung pala dun sila itatapon sa or ibiyahe dun sa Hawaii. Dun sila pinalayas sila dito sa Pilipinas yung time na yun. So paano pa makakapag file ng income tax return si BBM that time? Isabi ng petitioner na akbayan dapat daw nag-resign muna. Paano makakapag-resign yung tao? Tinerminate nyo na nga, di ba? Loko-loko rin din itong mga petitioner. So ayun na nga guys, sa DQ ninyo dadalihin si BBM sa pamamagitan lang ng hindi niya pag-file ng income tax return. Pero yung mga batikos nyo sa kanila, yung paninira ninyo, yung pilit nyong sinasabi na magnanakaw ang mga Marcos, yun yung mga binabato nyong pilit na binabato sa kanila na kasalanan nila na magnanakaw, ill-gotten wealth. O nasaan ang ebidensya? Bakit puro na basura yung kaso na yan? Bakit hindi yan ang gamitin yung pang DQ kay BBM kung talagang sila ay nagnakaw? Dahil wala kayong makukuhang ebidensya
dahil puro basura lang, di ba? O baka sabihin nyo na naman, nagkaroon ng kaso si Imelda at natulan siya ng guilty for civil case, yung dun sa kanyang foundation yun. Hindi naman yun yung konektado dun sa mga ill-gotten wealth na sinasabi ninyo, yung sa kaso ni Madam Imelda, which is civil case, hindi naman criminal case Kung criminal case, malamang conviction na, di ba? Mababang kaso lang yun, kaya pwede kang makapagpiyansa. Ang pagnanakaw, yun yung criminal case. Kaya itong mga umaharang sa kandidatura ni BBM, gagawa pa rin sila ng bagay na para hadlangan yung kandidatura ni BBM. Hahanap pa rin sila. Hindi dito magtatapos sa pagdidikyo nila dito sa Comelec. Marami pa yan na maglulutangan na ibabato nila kay BBM para lang masira yung kanyang kandidatura. Alam naman natin na kahit ano yung paninira nila, malakas pa rin si BBM sa mga taong bayan, dahil taong bayan na po ang may gusto at mulat na po ang taong bayan, dahil sa nakalipas na 30 years naupo ang mga dilawan. Diba? Dalawang Aquino na yung nakaupo nakarang administrasyon. Anong nangyari sa bansa natin? Naghirap pa rin. Diba? So hindi mo na mauuto yung taong bayan. Mulat na po sila sa katotohanan, dahil yung mga pinangako nila nung EDSA na aasenso ang buhay ng bawat Pilipino ay hindi po nangyari. Bagkus lalo pong nalugmok sa kahirapan ang mga tao. Ang daming mga squatter dito sa Metro Manila, di ba? Kasi nabulag sila noon, na brainwash ng mga dilawan, yung mga sumama dun sa EDSA revolution na nagpabagsak kay dating Ferdinand Marcos. So ngayon ang anak ng Ferdinand Marcos ang kumakandidato bilang presidente, ay ganun ulit yung gagawin nila, na gusto nilang pabagsakin para hindi makaupo si BBM. Siraan nila ng sira sa mamamayang Pilipino, pero wala na, hindi na umaapekto yung paninira nila lalo pang tumataas yung kanyang survey. Oh my God! Wow! Dahil sa kanilang paninira. So wala na yung dyan sa Comelec na disqualification ng petition ng Akbayan, at yung isa na alam ko may second division pa na didinggin, medyo din yun, mababaw lang din yung petition na yun. So ito lang yung Akbayan na nagkaroon ng hearing, pero mababasura din yan. 100% yan mababasura yan guys, dahil wala namang sustansya yung ebidensya nila. Nagbayad naman si BBM ng kanyang penalty sa BIR, at meron namang resibo po dyan. Dinirect po nila yan sa land bank. Hindi naman sila nagbayad sa RTC, hindi naman sila doon nagbayad. Kaya nga ang sinabi ng RTC, wala silang record. Wala naman silang sinabi na hindi nagbayad si BBM ng kanyang
penalty, kundi sinabi lang nila na wala silang record. Paano sila magkakaroon ng record? More than 25 years na nga, di ba? At saka sa BIR po magbabayad. Ini-insist lang ng mga abogado ng akbayan na walang record sa RTC yung pagbayad ni BBM ng penalty. Kaya sinasabi nilang dapat convicted doon sa kanyang hindi pagbayad ng kanyang income tax. Hay nako. So ayun, maliwanag naman na doon sa hearing na 90% na may papanalo ng abogado ni BBM yung disqualification na petition ng akbayan. At saka isa pa, pinipilit ng mga petitioner na pasok sa moral turpitude yung hindi niya pagbayad ng kanyang income tax return. Ito yung mga akbayan na to, hindi naman yan criminal case para magkaroon ng kaso na moral turpitude. Kung wari, kapitbahay mo, sinaksak mo ng sinaksak, ayun, pasok yun sa moral turpitude. Pero yung kaso ni BBM, non-filing, parang nag-submit ka ng biodata mo, nakalimutan mo lang isulat yung buong pangalan mo. Parang ganun yun. Oo. So mababa lang yun. Hindi po pasok sa moral of turpitude yun. Itong mga akbayan ipinipilit na pasok sa moral of turpitude yung kaso na sinampa nila kay BBM para madisqualify yung kanyang kandidatura. So wala na, talunan na kayo. Kaya isipin nyo na lang po yung mga taong bayan na nagnanais na pabangon muli ang kanilang mga buhay at ang kanilang bansang kinatatayon ay maging sumigla at maging mapayapa, maging maunlad muli na bansa. So wag nyo na pong ipagkait sa mga taong bayan yun, mga petitioner. So hanggang dito na lang, ha. So sa palagay nyo guys, anong masasabi nyo dito sa disqualification case na petition ng akbayan? Naniniwala ba kayo na mababasura lang to, or tutuluyan madisqualification si BBM? I-comment nyo lang po dito sa comment section para malaman po natin. So hanggang dito na lamang guys. Thank you so much sa walang sawa nyong pagsuporta kay Monster Danny TV. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, subscribe na po para lagi kang updated sa mga videos na aking i-upload at sa mga aking mga komento at mga reaction na gagawin pa natin sa mga susunod na araw. So thank you so much. Until next time, bye bye and God bless. Pero bago yan, ay huwag niyong kalimutan pong i-subscribe si Kaalaman at Karunungan, si May Malaysia, si Ben Baroban, sila Sir JDB, sila Biyahe ni Koy, Coach Jared. Mabuhay po kayong lahat. Solid BBM. Thank you so much.